Kaugnay sa tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, makakapanayam natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa inyong programa po. Opo, ito po bang oil price hike na epektibo bukas, naka-price in o naka-apekto na yung mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at pagganti naman ng Iran sa iba pang lugar sa Middle East? I think kasama na yun pag titingnan natin, Sir Rafi, no February 28, nasa gitna ho yan nung adjustment period natin for this week. Yung last week na yan, na from February 24 to March 2. So yung February 28, nasa gitna yan. So effectively, almost just before and after nung atake, nasa gitna yun. Supposedly, kasama na ho yan ngayon. Kaya surprisingly lang, hindi siya big time, no? So ang atin lang, parang naging normal adjustment lang ito for how many weeks na nakaraan. So kailangan ho natin i-monitor ho namin yung padating na 1 to 2 weeks. Kasi gusto ho natin i-clear out kung sustained ba yung increase na walang big time, then that reflects na hindi ho natataranta yung all market, pero meron lang speculative effect ng pag-increase. Pero kung mag-big time ho tayo next week, medyo may taranta na ho ang nafe-feel ang market niyan sa pagganyan ng sitwasyon. Yun na nga po, part speculation pa lamang yung nangyaring increase dahil hindi rin na-expected na pati yung Iran ay aatakihin yung iba pang mga Gulf states. Hindi ho ba? So, posible nga talaga na pwede pang tumaas ang presyo ng oil in the coming weeks? Well, sa mga projections na report sa oil market analysis, lumalabas na yung projection ay baka umingkrease daw ng $5 to $10 per barrel. So, ang estimate ho namin yan is around 30 centavo per $1 per barrel na increase. So, ibang usapin lang ho ngayon kasi may lumalabas ng report na may suspension out of caution, no, yung mga shipping companies on delivering petroleum products exported from the Gulf states. Yung nandyan na tinatawag nilang around 16 to 17 million barrels of oil per day. Medyo malaki ito, Sir Rafi, no? Pag hindi ito na-export, it will really cause delays in replenishment ng mga bansa at pag naghanap ang mga refining companies like ang Middle East, almost 88% ang market ho niya is nasa Asia. So China, Japan, South Korea, India, mapipilitan ho ang mga bansang ito kumuha to fill in the gap lang muna, kumuha sa ibang sources, no, like US, Australia, Canada, and South America, yung Brazil, Venezuela. Pero diyan ho, magkakaroon ho sigurado ako ng uptick in the price kasi hindi nila ito usual na kliyente and all of a sudden makikiagaw sila sa mga usual na kliyente din ng mga bansang ito before. So, hindi naman siguro sa nananakot, pero napakaraming factors po para magsabing pwede nga tumaas dahil isa rito yung pagsasara pa sa Strait of Hormuz, mabablock din yung ruta ng mga oil shipments. And of course, yung China na kumukuha ng oil sa Iran ay wala na rin makukunan. So, makikiagaw din yung napakalaking market ng China. So, talagang ano pong alternatibo na nakikita natin at anong projection natin para sa oil supply ng Pilipinas? Kung Iran lang, Sir Rafi, no, nasa 1.71 million barrels per day lang yan. At tama kayo, 4 na malaking bansa ang kumukuha dyan, China, India, Japan, and South Korea. Pero that is only 1.61% of the global supply. So kung Iran lang, wala ho talagang dent yan, parang wala lang ho yan. The issue really is yung suspension niya yun ng mga shipping na pumasok sa area na yan. Takot siguro masali yung mga vessel na yan na matamaan. Kaya ang nasasakripisyo ho, yung mas malaki, yung 16 to 17 million barrels per day. So yun ho ang alternative ho niyan, probably pag pumunta ka ng US, mataas ho ang kanyang supply. Baka medyo sagad na rin yan. So, but we can expect siguro kung mag-i-increase siya ng konti,
And then Russia kasi suppressed ang kanyang export. Dati abot siya ng 10 million barrels per day. Ngayon nasa around 8 million na lang siya. Pwede siguro maibalik yung 2 million si US. Baka at most, magdagdag siya ng 1 million. The rest, baka sabihin na natin, mga 2 million from Brazil, Venezuela, Canada. But this is at most baka mga 5 million all of a sudden i-increase. Hindi ho kaya yung 16 to 17 million barrels na yan, punuan yan. So magkakaroon ho talaga ng severe na supply disruption, short of saying na parang oil crisis so ang lalabas. At siguro yung oil ng Venezuela makatulong na rin kahit hindi pa gaano develop yung kanilang oil industry. Ano po magiging agenda nyo mamaya sa meeting kasama ng mga oil companies? Well, kasama ho lahat ng sinabi ko ngayon. Unang-una, ang strict compliance dun sa minimum inventory. But of course, ito ay 30 days for the refiner, 15 days for the direct importers, and both of them 7 days for LPG. Exception lang ang LPG, no? But the problem with that, kasi ito, mga onset lang ito ng mga delays. Prepare lang yung requirement na yan para lang to sustain in case there are delays in deliveries. Hindi po siya nakadesenyo ng prolonged na supply problem. So, and then if there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema, no? And the onset nung mataas ang price, ang sabi nila lalagpas ng $100 per barrel. Baka yan na ho ang senaryo na sinasabi na baka magkatotoo yan kung ganun ang mangyayari. Nasa $72 per barrel ho tayo ngayon sa oil. And I always read about reports na baka sumobra ng 100 kung mawawala ho ang entire 16 to 17 million barrels of oil export from the Middle East. Marami po tayong aabangan dito sa issue ito. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi sa Balitang Hali. Magandang tanghali ulit, Sir Rafi, sa ating mga kababayan. Salamat po si DOE OAMB Director Rino Abad.